Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Ayan, yan. Teka muna, okay? Dali muna natin dito. Lagay muna natin yan. Dito muna tayo sa picture na to. Okay, ako po, hindi ko po pinagtatanggol si Leviste. I'll be honest to you guys, kanina ko lang siya na-meet. Okay, so wala kaming personal relationship, personal knowledge about kay Leviste. Oo. Pero, na-explain niya bahagya yung kanyang kalagayan dito sa kanyang franchise. Panuorin nyo na lang po kasi mahaba po yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero ito muna ang puntahan natin. Okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Leviste. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati naman, dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati naman, dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman. Miski na. Di ba? Yung timing eh. Yung timing po, ng pagwawala, kita mo galit. Huwag kang magwawala, Boying. Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. So, anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na mali itong si Leviste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Ano nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabugado. Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito issue na to. Uulitin ko. This is public knowledge. Alam naman po to ng isang involved na o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika.
Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas, oh. Lumabas. Oh, diniscuss po natin ito noong isang araw, pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin, tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun, hindi siya open. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman ay ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema. Aba, yung problema natin sa ghost projects, akala ko ba yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila ng sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan. Malinis ba si Vince Dizon? Ganun as simple as that. Tinanong kung malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila. Anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman. Sinagot naman ni Libiste. Panuurin nyo. Dahil, yung dun sa vlog ko, dun niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, naiipit si Libiste. Ay, naiipit si Vince Dizon. Ba tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. Pero sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. So, ganyan po ang nangyayari sa gobyerno natin. Tuloy po natin. Dito na tayo, di ba? Ay, asan na? Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357 ng approval ng Kongreso. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Libiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023. Ayan o, di ba? Kinumpare niya doon sa hawak na Cabral Files nitong si Libiste. Anong klaseng ombudsman to? Kahit naman, sabihin natin, may masamang ginawa si Libiste. Imagine na natin, si Libiste ang pinakamasamang congressman. Hindi ba dapat tinitingnan mo yung files? Kunin mo muna. Tingnan nyo muna. Imbestigahan nyo muna. Hindi kayo bukas. Alam mo, isa sa sagot sa akin ni Libiste nung tinanong ko yun, ang gobyernong ito, huwag kayo maingay, tayo lang naman nanonood. Sila Vince Dizon, etc., etc. Ayaw nila nung investigasyon sa ghost projects, di umano. Hindi verbatim, pero ganyan ang sinabi. Pag inisip mo, may katotohanan ba yung sinabi ni Libiste? Pag tiningnan nyo yung nangyayari ngayon, parang ganun eh. O, di ba? Pati nga yung kay Bernardo. Nakikita nyo ba yung kay Bernardo? Anong sabi? Iba yung salaysay ni Bernardo ngayon doon sa hawak niya kay Cabral.
Diyan sa Cabral Files. Palayo tayo eh. Tapos magagalit kayo pag sasabihin pinoprotektahan yung masterminds. Hindi ba obvious nang gagalaitin na kayo agad-agad? Wala pa man din. Bigla kayong naglabas ng baho. Wala kaming pakialam sa baho ni Libiste. Wala kaming pakialam kung mabaho yan o mabango yan. Ang pakialam namin, hawak niya yung susi doon sa mga nagnakaw. Diyan sa ghost projects. Wala kaming pakialam diyan sa mga pasabog ninyo. Solusyonan natin tong ghost projects. So wag niyong ibenta sa amin yung baho ni Libiste. Hindi kami concerned dyan. Doon tayo sa totoong issue. Halatang halata. Hindi ba? Kayo tanungin ko, sige. Yang ganyang reaction ba ni Boying, yan ba ay hindi lumalabas o nangangahulugan na nagpapakita na inilalayo sa mastermind? Bakit? Kailangan niyang magalit. Di ba? Di kung may pagkakasala at may pagkakamali si Libiste, di sa kanyo i-demanda. Pero hayaan nyo pumasok lahat ng files. Diba? Hanggang 2025 na nakuha raw ni Libiste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Diba, Pag tingnan may natin dokumento, pag merong pupulutin, back- no? The document, Relax ka lang! Di ilabas niya. Subukan niyang ilabas. Uy, ba't nang nagkalaiti ka? Talagang ilalabas na yan. Mamaya explain ko. Meron siyang sinabi, talagang ilalabas na yan. Papatunayan ko mamaya, ha? Oo. So, relax lang. Alam mo yung sinabi niya sa amin, bakit hindi niya pa inaano? Nilalabas lahat? Inaantay kayo. Anong magiging reaction? Maganda nga ito, nakita nyo, di ba? Nakita nyo anong reaction ni Vince Dizon? Pagpalit-palit. Nakita nyo kung anong reaction ni Boying? Pagalit-galit. Di ba? Kaya nga, ang dali i-predict eh. Pag nilabas yan ni sasabihin mali. Ito yung totoong listahan. Di ba? Ganyan na sasabihin yan. Kitang-kita ngayon pa lang. he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Yan. Congressman So, Leandro. irrelevant na yun. Si Irrelevant na yun. Oo. Irrelevant na yun. Ay, naku, excuse me po. Iba na daw yung nung buhay pa na files at saka yung patay na siya. Kasi wala daw mag-authenticate. Di ba mas maganda nga yung buhay siya? Nakuha niya nung buhay pa eh. Binigay sa kanya mismo eh. Babalikan ko ulit yung sinabi ko. Lahat po ng sinasabi ni Boying will lead us to believe hindi talaga sila magtutugma. Ngayon pa lang, hindi pa nila nakikita yung kay Libiste, hindi na agad. Kinukontra na niya agad. Yung tatayo doon. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng Oo. O yun, sabi niya, unless meron siyang ebidensya na yung nasa listahan ay gospel truth. Ibig sabihin may ebidensya. Meron. Yan ang tanong namin sa kanya. Meron ba? Alam daw nila Vince Dizon yun. Alam daw ng DPWH yun. Meron silang kopya nun. At hindi lang daw DPWH ang may kopya nun. Marami pang magkopya. Kaya nga, ang tanong ko, anong mangyayari sa atin kung magkaiba yung listahan mo, yung files mo, at magkaiba yung listahan ni Boying? Alam mo, sagot niya. Tanungin na lang natin yung tao kung sino mas papaniwalaan nila, si Boying o ako. Patay na.
Kayo, ewan ko sa inyo. But ako, hindi ko kakilala itong mama na ito. Ha? Hindi ko rin naman personal kilala si Boying. Pero nakikita naman natin, kung between the two, kung sino mas kapanipaniwala, kayo muna, sige, sagutin nyo. Sa tingin nyo, sino ang mas kapanipaniwala? Si Libiste, si Boying? Eto pa. Ha? Meron daw nasa listahan 5 incumbent secretary. Naku, matindi to. Kaya naman, todo kontra kay Libiste. Ha? Oh. So, hindi lang congressman, hindi lang mga congressmen, pati secretary. Oh, kumikitang kabuhayan, no? Kaya aantayin natin, ha? Kalma lang, ha? Oo, pero sa mga darating na panahon, alam natin, babakbakan nito. Babakbakan to si Libiste dahil malalagay sa liwanag yung mga madidilim. Mabubuking sila. Oh, imaginein mo, pati secretary, executive department, tao ni Bongbong directly. Kung nasa listahan, itong 5 secretary, imposible namang wala ang OP. Doon kanina sa interview namin, nabanggit ang OP. OP. Anong ibig sabihin ng OP? Kayo na, ilagay nyo dyan. So, damay-damay na yan. Hindi pwedeng secretary lang. Nandiyan ang OP. Diba? Matindi ito. Komento rito si Libiste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si UC Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral files. So, each and every member of the staff nung pong planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Pati si Redon, di ba? Parang sinasabi, hindi naman si Cabral ang nag-encode niyan. So, imbitahin din natin kung sino-sino yung mga nag-encode. Diyan pa lang parang sinasabi ni Redon, parang. Baka mamaya magre-react ka na naman sa akin. Parang niya sinasabi, hindi naman lahat ng nasa files ni Libiste na nakuha niya kay Cabral ay totoo. Defensive ka, Teng. Ha? Ang aga-aga nyo maging defensive. Wala pang lumalabas na pangalan. Naku, triggered ang mga animal. Ang daming mga buhayang matitrigger lalo. Antayin nyo lang kasi, syempre, kung ikaw ang nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw na 10 piso o 10 milyon. Wala namang siguro magnanakaw lang ng 10 milyon dyan. Imposibleng hindi mo alam na nagnakaw ka. Kaya natatakot. Ang daming nagre-react. Baka nasa listahan sila. Dahil di pa nila nakikita. Kaya nga gusto nilang palabasin yung listahan para makita na nila once and for all andun sila. Di ba? Ngayon pa lang, binibiyak na si Libiste. Nung mga siguro, posibleng nasa listahan. Kakatawa itong mga to. Alam mo, marami doon nag-a-absent dyan, ha? Ito, binanggit din ni Libiste para dun sa mga hindi kaya napakaganda, mapanood nyo po yun. Nandito po sa vlog ko, Coach Oli News PH sa YouTube at Coach Oli News PH 2. Nasa 2 na po tayo sa Facebook kasi lintik yung sinashadowban tayo. Nandoon po, panoorin nyo. Tinanong ko to si Ridon. Kasi sabi ni Libiste, marami daw nag-absent.
ng mga congressman. Oh. Parang pinahiwatig niya na itong si Tambi, pala absent. Yung iba, lumalabas na lang pag budgetan na. So, tinanong ko ngayon, si Ridon, pala pasok ba to o pala absent? Sabi niya, masipag yan, masipag. Sabi ni Libis, masipag yan, masipag. Anong masipag? Masipag pumasok? Hindi. Masipag sa presscon. Kaya lumalaki butas ng ilong nito, animal. Zas! Anak kaya ito ni Boying? Kasi, yun ang Mr. Presscon eh. Di ba, nakakita na ba kayo ng ombudsman mga ganyan? Nakita na kayo ng sino sa balat ng Pilipinas ang pinakamalakas magpa-presscon na SOJ? Tapos ngayon, ombudsman pa. Sino lalo sa ombudsman ang hilig lalo ito si Ridon. Ha? Pati yung pagkumpiska ng lisensya, pinakialaman. Anyway, ayan na natin yun. Dito tayo sa Cabral Files. Ang sipag mo daw. Ha? Ano to eh. Hindi ko sinasabing fame horse siya. Pero ang punto ko lang, ang sinasabi dito, parang makikita mo talaga sino yung mga epalitiko. Doon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated. Bakit ba galit na galit kayo sa mga nag-iimbista sa flood control? Ito, pakinggan po natin. Napakaganda na itong parte ng interview namin kay Libiste. Ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa... Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao yun, basta. At saka sa Zamboanga. Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying. Lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan. At higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero eto, 4 lang. Bigyan niya, pambira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, 0 allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte yung mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok.
Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Oh, sasabihin naman, maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter check? If I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung allocable niya, zero. Oh. Sa 2025. DDS ka. Ito pa mga CEO na tanong. Ito, So sino process ano- of elimination. Oo. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Ah, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino ang nasa listahan ni Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Dyan sa flood control projects. dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Halos lahat, na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nanggagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos. Saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka. Ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan. Bakit ka napunta ron? Or obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, ako, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials ng sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Ayan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain itong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yon. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. yes. Alam na to ng Very DPWH. So tutugma.
Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Ano pa nga yan? Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify. Yeah, mapakaganda ng tanong mo. Nagkakaalaman na pa eh. Para kang USB. De. Kaibigan natin yan si Kati. Hindi pa nilalabas ni Kati USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, i-authenticate pa. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Ay, Boss Data, salbahay ka. Tumandaan na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Data. Huwag ka tumawa, oh. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, para makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no? Maawa. Maawa kasi, alam niya eh. Alam niya si Ana. May access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwede magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Maayos naman din ito. As far as I know, yung dati, natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwede magsalita. Hindi rin siya pwede magsinungaling. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na lang ito si So maawa pa tayo eh. sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yon? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Tumanahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files? O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nanglaglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ang ganda. Nadiin natin Ganun eh. ba? Sinasabi natin eh. Okay. Kaya naman, puntahan natin tong next. Kaya naman, eto, pinost niya to. Ngayon niya lang pinost to. Okay, tapos na po yung interview namin sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat ng pagbubukas ng ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Kaya nga ayaw niya muna magsalita. Siguro ako, sa tingin ko, inaantay niyang magkamali. Diba? Nakikita naman natin, ang dami na nga nagkakamali kasi pumupuyok na sila eh. Wala pa yung listahan. Yung nagagalit, di ba? Parang, halimbawa, nasa isang kwarto kayong aircon. At may umutot. Sinabi ni Libiste, may umutot. Kasi naaamoy niya ang baho. Ang daming pumuyok. Anong sinasabi mo umutot? Walang umutot. Wala namang umuutot eh. May naamoy ba kayo mabaho na. Parang Ghost Projects, mabaho na. May mga nagagalit. Walang umutot. Di naman umutot. Magtataka ka, bakit kayo nagagalit? Wala namang pasintabi mo. Pasintabi dun sa mga kumakain dyan.
Ang gulo-gulo mo, Kutsoli, kaya nalalaglag yung ano eh. Oh. Wala. Bakit ba itong mga to nagagalit kung may sinabi si Libisting may umutot? Ba't kayo nagagalit kung may sinabi niya may umutot kung hindi ka naman umutot? Kaya lang, baka ikaw yung umutot o baka mamaya hindi ka lang umutot. Baka may tae ka na sa puwet. Di ba ganon? Ah. Ano ibig sabihin sa tae sa puwet? Hindi lang utot. Baka talagang sabog ang tae mo. Ibig sabihin, ganon na po kabaho. Nangangaalingasaw na. Umaalingasaw na. Oh. Kaya, nagagalit kay Libiste. Ang dami nagkakamali ngayon, no? Ngayon sabi niya, hindi mo na siya magsasalita. Eto, nagbigay na ng taning. Sasagutin niya before January 26. And hopefully, ito nga challenge ko sa kanya kanina kung narinig ninyo. Sana hindi ka parang si Saldico. Bigla siyang nawala. Ang pagkakaiba lang ni Libiste kay Saldico, si Saldico madumi. May nagnakaw din. Si Libiste, wala. Alam naman natin, tong pamilya nila, bilyonaryo na to eh. Hindi nga daw siya tumanggap ng bonus, yung MOOE, wala din siya. Sa madaling salita, yung on the side na pabigay-bigay galing kay speaker, di umano, na kung tawagin mo mang pork barrel yan, pork barrel o soft pork ang tawag nila dyan, wala siyang tinanggap. Mahirap takutin yung ganyan. Bakit? Malinis eh. Siguro itong tungkol lang dito sa solar light na something, pero hindi di ba? Pansin nyo, bilyar tumahimik because of prime water. Lumipat sa kabila. Ito, hindi mo madaling matakot. Di ba? Talagang mayaman eh. Walang korupsyon. Hindi kasali sa listahan. Paano nila kokontrolin? So, gawan nyo na lang ng paraan, umamin na kayo. Ito lang masasabi ko. Kung talaga namang may nakuha ka at nasa listahan ka ng Cabral files, hindi ipaliwanag mo na lang kung talagang malinis ang iyong budhi at wala kang nagawa. Ba't hindi mo na lang ipaliwanag sa mo na gamit yung pera? Kasi, the more you attack Libiste, nagmumukha kayong guilty. Oo. Kasi ba't nyo inaatake? Naglalabas lang naman siya ng nakuha niya doon sa Cabral files. Ang lumalabas niyan, pag naglalabas ng katotohanan, nagagalit kayo. Hindi naman porket nasa listahan, masama na agad. Diba? Kung maipaliwanag nyo ng maayos, huwag kayong guilty. Diba? So, ako aantayin ko itong January 26. Yan ang challenge ko. Huwag ka sana magkaya doon sa iba na pag napunta na sa national figure, nagbago na. Yung pumasok ng prinsipyo, lumabas na trapo. Huwag kang magaya kay Saldico, nagsalita para lang iligtas yung sarili, hindi na natin alam kung ano na ang deal nila sa government ngayon. Baka mamaya magkaroon ng deal ito si Boying, o si Marcos, o si Sandro, o si Romualdez patungkol kay Libiste, manahimik na naman ng laho parang bula. Sabi ko, dare ko sa kanya, sana ito'y tapusin mo hanggang dulo. Diba? Oo. So, ulitin ko, hindi ibig sabihin nasa listahan kayo, masama kayo. Kaya huwag muna kayong magalit. Paliwanag nyo na lang. Kayo ba? Mas naniniwala kayo? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami.
Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.